Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is doctrine. So, kapag sinabi pong doctrine, in Christian theology, doctrine refers to the fundamental teachings and beliefs derived from the Bible that define the Christian's faith. These teachings provide a framework for understanding God, salvation, the church, and the Christian's life. Doctrine is essential for maintaining theological accuracy, guiding believers in their faith, and protecting against false teachings. So, ayon po sa Titus, chapter 1, verse 9, he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instructions in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So, ayon po sa katuruan, doctrine is unavoidable. So, yung doktrina, hindi siya kaya iwasan ng kahit sino. Sabi man ng iba na hindi importante ang Bible, school, hindi naman ang pag-aral ng doktrina. Ang importante lang ay sumunod kay Kristo. Kumbaga hindi rin po importante ang pagka-aral ng doktrina. Ang importante lang po is sumunod kay Kristo. Pero ang tanong, sinong Kristo ang susundin mo? Yung tanong na kung sino ang Kristo ang susundin mo, ay doktrina agad yun. Anong klaseng Diyos? Sinong Diyos? Naniniwala ka ba sa Diyos? Kapag sinagot mo ang tanong na yun, doktrina, patungkol sa Diyos. Paano pag wala kang alam sa Biblia, ibig sabihin? Next is, studying doctrine is loving God with all our mind. So, yung pag-aaral ng doktrina ay parte ng pagmamahal sa Diyos. Hindi lang basta-basta, emotions lang. Yung pagkakaunawa sa Diyos, wala na. Kaya mahalaga ang with all your mind, alamin o aralin ang Bible. So, yung pag-aaral ng doktrina ay part ng worship sa Diyos, loving God with all our mind. So, next is, right doctrine leads to the right living. Pag tama po yung doktrina natin, patungo po ito sa tamang pamumuhay. Huwag po natin gagawin ay nagkaroon ng tamang doktrina tapos hanggang doon na lang, hindi na umusad. Ay mali po yun. Dapat yung right doctrine mo ay magkaroon o mapunta sa tamang pamumuhay. You always say God is love, pero yung kapatid mo hindi mo mapakitaan ng love. If you love God, you also love your neighbor, love people around you. So, para po sa application, seek the Spirit's guidance as you study the Bible. So, humanap tayo ng Spirit guidance. So, humingi tayo ng gabay sa Santong Espiritu habang nag-aaral tayo ng Biblia. So, next is, study God's Word diligently. So, aralin natin mabuti yung salita ng Diyos. Diligently. Kumbaga, huwag natin siya basta-basta basahin. Aralin talaga natin, alamin natin kung ano nga ba yung ipinapahayag ng salita ng Diyos. Last is, search for biblical doctrine to live biblically. So, saliksik po tayo ng mga biblical doctrine to live biblically. So, ayun lang po, maraming salamat.